At bago siya bumitaw, ay isang halik mo na ang iniwan niya sa aking batok. Pinukulan ko siya ng masamang tingin, pero binigyan niya lang ako ng nakakalokong ngiti. I'll never forget what he said a while ago. Sobrang sakit sa pakiramdam ng ginawa niyang pagtanggi sa akin kanina. I feel like I don't deserve him. I feel like he's just playing with me. By the way, Mommy, Ate Selena came here cause we planned to bake cookies. May makakasama na tayo sa pagbibake. I'm so excited, Mom. Masiglang sabi ni Sherlove sa kanyang ina. Talaga? Nakangiting tanong naman sa kanila ng kanyang ina. Pero pasensya na po, hindi pa po talaga ako marunong magluto ng kahit na ano. Nahihiya kong pag-amin. Yeah, why would I lie if I didn't really know how to cook? I don't even care what Skipper thinks of me or what he has to say about me. I used to admit that he didn't want me. Ewan ko ba, pero ngayon ay biglang bumalik ang lahat ng sakit sa aking dibdib nang itanggi niya ako kanina sa harapan ng kanilang ina. Kaya pala kanina ay parang nag-alinlangan pa siya na isama ako dito. Sobrang sakit. Mukhang nagkamali yata ako sa inakala ko. Chapter 32. Inabot ng maghapon ang nakakapagod na bonding moment of baking cookies with Tita Sofia and Sherlove. Masaya rin naman ang naging araw ko, somehow, while Skipper became the audience and taster of our dishes. Maraming tanong si Tita Sofia sa akin, tungkol sa mga pangyayari sa buhay ko, simula noong bata pa ako. Starting with the type of food I like, about my favorites, my hobbies, lugar na paborito kong puntahan, mga pasyalan at kung ano-ano pa. Maging ang mga pangyayari sa akin, noong nag-aaral pa ako ay hinalungkat niya rin. Kumusta ba raw ang pag-aaral ko? Nahirapan ba daw ako? Kumusta ang mga grades ko? Kung mayroon bang mga nambuli sa akin noon? Mayroon ba akong naging friends and best friend? Did I have crushes? Did I have a boyfriend too? Oh my God! There I blushed and couldn't look straight at Skipper's eyes. Si Skipper naman ay tila nag-e-enjoy pa sa naging daloy ng mga pagtatanong sa akin ng kanyang ina. I answered all the questions she asked me. Well, except for the crush. And I didn't have a boyfriend when I was still studying. Masusundan pa ba ito? Can you come back here again, baby? Tita Sofia asked me emotionally, as we were already here in her room. Sa unang pasok ko pa lang dito, ay napanganga kaagad ako nang mabungaran ko ang isang napakalaking portrait na nakasabit sa tapat ng kanyang kama. And there's no one picture here but me. Isn't Sherlove jealous why I am the picture posted inside her mother's room? But it's alright kung hindi pwede. I know. No, natigilan naman siya sa isinagot ko. I mean, yes tita, babalik po ako dito as soon as possible. Pwede pa tayong magbanding bukod sa pagbibake. Let's do your favorite things to do every day. I also wanna be with you. I don't know, but that's really how I feel right now. Ngayon pa lamang kami nagkita at nagkakilala. But I feel like we've known each other for a long time. Nakita ko naman ang hindi mapangalanang saya sa kanyang mga mata. If I am one of those people who can make her happy like this, who am I so that I will not grant her request? I will also use this reason to convince her to take therapy so that she can walk again. Pasimple kasing nabanggit ni Sherlove sa akin kanina ang tungkol dito. According to the doctors, Tita Sofia can still walk if she undergoes therapy. But Sherlove didn't mention what caused her mother's legs to be paralyzed. Maybe it's complicated, kaya hindi na ako nangulit pa. Hindi niya rin daw alam kung ano ang dahilan kung bakit ayaw ni Tita Sofia ang sumailalim sa therapy para muli siyang magkalakad. Ginawa na daw nilang magkapatid ang lahat, pero napagod na lang daw sila sa pangungulit sa kanilang ina. Talaga anak, hindi na ako makapaghintay pa sa araw na yon. Naiiyak niyang saad. Tinawag niya akong anak. Ang sarap lang pakinggan. Yes tita, so now rest. You must have been tired all day. I promise, I'll be back. Inalalayan ko na siya sa paghiga. Si Sherlove naman ay nakangiting itinaas ang kumot hanggang sa dibdib ng kanyang ina. I bowed to her and gave a kiss on her forehead. I was about to get up when she suddenly hugged me. I let her and hugged her back as well. Good night tita, rest well po. Bahagya ko pang hinagod ang kanyang likod bago kami kusang nagbitaw mula sa pagkakayakap. Marahan niyang hinaplos ang aking pisngi. Can you call me mommy too?
Natigilan ako sa kanyang sinabi. I immediately turned to Sherlove as well as to Skipper, who was now leaning against the door of the room and just staring at me too. I can't read anything that is playing on his mind right now. Samantalang si Sherlove ay nakangiti pa ring tumango sa akin. Muli akong lumingon kay Skipper, pero wala na siya sa kanyang kinatatayuan. Napahinga na lang ako ng malalim at muling bumaling kay Tita Sofia. Kung ayos lang po sa inyong mga anak, bakit hindi? It's fine with me, Ate Selina. Ayaw mo nun, para na rin tayong magkapatid. Huwag mong intindihin si Kuya. Gusto niya rin naman yun, kunyari pa. Halata ang galak kay Sherlove. Napangiti na lang ako pero sa loob ko ay tila may kulang. Mommy, when I uttered that word, it was as if something suddenly rose in my chest. Hindi ko maintindihan, pero bigla na lang namasa ang aking mga mata. But not Tita Sofia. Mommy Sofia rather. Her tears really flowed down her cheeks. She hugged me again, but this time it was tighter. I'm really sorry, Ate Selina, for what Mommy did. Super idol ka lang talaga niya. So she has too many questions about you. Buong talang buhay mo na ata ay tinanong na ni Mommy. Pati ang pagtawag sa kanya ng Mommy. I'm really sorry. Paliwanag kaagad ni Sherlove pagkalabas pa lamang namin ng silid. Hindi na sana matatapos ang aming paalaman kung hindi pa umawat si Sherlove. Maghahating gabi na rin at kailangan ko na rin talagang umuwi. Siguradong hinahanap na ako sa mansyon. Ang gusto pa sana ni Mami Sofia ay dito na lang ako magpalipas ng gabi, pero hindi maaari. Mahaba na ang pinanatili ko dito at pakiramdam ko ay hindi naman ako welcome dito para kay Skipper. Don't say sorry, it's alright. I understand. I should be the one to thank cause I got to know you, especially your mother, and I really enjoy what we did, so thank you so much. Nakangiti ko namang tugon sa kanya. I'm so glad to hear that from you, Ate Selina. You're really so kind, ate. Hayaan mo, ilalakad kita kay Kuya Skipper. Kung gusto mo, itakbo pa kita. Natawa na lang ako sa kakulitan niya at saka walang katapusang paalaman. Ipahatid mo na lang ako sa driver niyo. Walang emosyon kong sad kay Skipper at nilampasan siya. I'm your driver, remember? I rolled my eyes. Ayoko siyang makasama, ni ayaw ko siyang makita. What if you just resign as my driver and bodyguard? Natigilan siya at napatitig sa akin. I ignored him and just continued walking out of this mansion. I passed by their maids who were lined up here at the door. At the same time, they bowed their heads as if I was a queen in this damn palace. Ramdam ko naman ang pagsunod ni Skipper sa aking likuran. Pagdating sa labas ay napahinto ako nang may maalala ako. Wait! Nilingon ko si Skipper sa aking likuran. Nakita ko namang nilalaro-laro niya ang kanyang mga daliri, ang ilang peraso ng susi. Nasa tingin ko ay susi ng iba't ibang klase ng mamahalin niyang sasakyan dito. Tumaas lang ang kilay niya sa akin at mukhang bored. Boring ba akong kasama? What do you really need? Look at yourself. See what you have here? You are a damn prince here in your palace. So, what are you doing at my place? What's your real motive for pretending to be poor? Bastos na kong bastos, wala akong pakialam. I didn't say that I was just a poor person. I swallowed as he slowly walked closer to me until he stopped in front of me. Sa sobrang lapit niya, I could already smell his masculine scent. Oh crap, don't be a marupok, Selina. Stop playing these bullshit games of yours, Mr. Steinfeld. Pinigilan ko ang panginginig ng aking... And also, I didn't say that all these things you see right now are mine. I was stunned by what he said. What does he mean? Isa lang akong sampid sa palasyong ito. What? I told you to trust me, right? Chapter 33. Namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ni Skipper sa buong biyahe. I felt guilty for what I said to him earlier, but at the same time, I was confused. Maraming katanungan ang pumapasok ngayon sa aking isipan. Paano niya nasabi na isa lang siyang sampid sa pamilyang iyon? What does he mean? Hindi ba niya kapatid si Sherlove? Hindi ba siya tunay na anak ni Mami Sofia? Where is his real family and who are they? Are they still alive? How did he get to another family? Lumingon ako kay Skipper na seryoso sa pagdadrive. Hindi na rin niya ako kinausap pa. Crap, I really felt guilty and felt sorry for him. But I didn't even get to ask him cause I think it was no longer in the right place and that thing was beyond my limits. I just didn't expect that I would now discover from him
the most serious and complicated part of his life. And I also didn't expect him to tell me that thing. Ilang sandali lang ay pumasok na ang aming sasakyan sa loob ng aming bakuran. Tahimik siyang lumabas at pinagbuksan ako ng pinto. Inalalayan niya rin akong makalabas pero nanatili siyang tahimik. Skip? I immediately grabbed his arm when he tried to leave. He stopped and blankly faced me. Nakaramdam ako ng tusok sa aking dibdib pero hinayaan ko na. Forgive me for what I had told you earlier. I didn't mean it. At hindi ko naman alam. Hindi ko rin alam kung bakit tila nabaliktad ang sitwasyon. I must be angry with him for ignoring and denying me earlier in front of his mother. You don't even have to. Good night, Miss Selena Montgomery. I was stunned by his answer. Did he call me by my full name? Natulala na lang ako habang tinatanaw ko ang sasakyan ng humaharurot palabas ng aming bakuran. I don't know what I should feel right now. Nagalit ba talaga siya sa akin? Good morning. Looks like you went to a lamay last night. Sino itong namatay? At saka maaga pa. Anong meron? Salubong kaagad sa akin ni Mami pagpasok ko pa lang dito sa loob ng dining room. Mami, sumimangot ako at walang kabuhay-buhay na umupo sa harap ng hapagkainan. Kidding. Not a good joke. Baka naman nakipag-away ka, anak. Saad niya kasabay ng pagpatong niya ng isang basong gatas sa aking harapan. Kung kailan tumatanda ka na, ay saka ka naman nagiging basagulera. Sino ba yan, nak? Sabihin mo sa akin. Ako ang makakalaban kung sino man ang umaway sa'yo. Ma'am, wala, okay? Kasi naman anak, have you ever looked at yourself in the mirror? Mukha kang nasapak eh. May umaway ba sa'yo sa pamilya ni Skipper? Inaway ka ba ng kanyang ina? How did you know? So it's true, inaway ka ng pamilya niya? Stop shouting, ma'am, will you? Inis kong saway kay Mami. Tumigil naman siya at napahinga naman ako ng malalim. That's not what I meant. I mean, how did you find out na doon ako nanggaling? Well, anyway, why am I still asking? I'm sure nagsumbong sa inyo si Allen. Nagkibit balikat na lang ako at nilagok ang gatas. Oo, magdamag akong walang tulog. Pabaling-baling lang ako sa higaan pero nagmamadaling araw na ay hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Kaya naman madilim-dilim pa lamang ay naisipan ko nang bumangon at bumaba dito sa kusina. No, your driver called your daddy yesterday to let him know that his sister took you to their house to bake cookies. I thought you were going to bake here with Alan and Luis. Mommy looked at me suspiciously. There was just a misunderstanding, Mom. Really? So what about Skipper's family? How did you bake there? Do they have baking equipment? Hindi ka ba nakasagap ng mga maruruming germs doon? Maybe you were bitten by a mosquito or some other animal in the squatter. Dire-diretsong tanong ni Mami habang patuloy siya paglalagay sa mesa ng almusal. Pero ako naman ay natigilan sa aking mga narinig mula sa kanya. Is Mommy really speaking in front of me? Or she may be possessed by an evil spirit? Wait, how did she say Skipper lives in the squatter? Is that what Skipper introduced himself to my parents? At hindi ba at matagal nang kilala ni Mami si Skipper? Alam niyang sa isang mamahaling paaralan din nag-aral noon si Skipper at walang nakakapag-aral doon na estudyanteng walang kaya sa buhay dahil sa napakamahal ng tuition fee doon. Hey sweetheart, I'm asking you. Untag sa akin ni Mami. Bigla naman akong natauhan. Okay naman ma'am, don't worry. They are so kind and hospitable. I really enjoyed being with them yesterday. Is that so? Bakit hindi mo na lang isinama sila Allen and Luis? Para naman nakalibot sila dito sa Pilipinas. And besides that, there will be someone to watch over you. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay may bagay akong biglang naalala. Mom, may I ask you? What is it, baby? Umupo na rin si Mami sa aking harapan at nagsimulang maglagay ng pagkain sa kanyang plato. Panahon na ba para magpakasal ako? Oh my God! Halatang nagulat si Mami sa aking sinabi. Are you and Allen planning to get married? Hoy anak, am I going to have a grandchild? Oh my God anak, magiging mamita na ako. Ma'am, hindi na ako makapaghintay na. Ma'am, no! Ha? Gusto kong mapa-facepalm sa inasal ni Mami. Never mind ma'am, I'm just asking. At saka ayoko pang magpakasal, wala pa sa isip ko yan. Bigla namang nalungkot ang itsura ni Mami. Ako naman ay naguguluhan. Hindi ba't siya ang nagpaplano na magpakasal na kaming dalawa ni Allen?
Bakit pa siya nagtatanong? Sino ba talaga ang nagsasabi sa kanila ng totoo at sino ang nagsisinungaling? Anak, hindi naman ako tututol kung gusto niyo nang magpakasal. And you two are the right age. I will take care of everything. Wala na kayong kailangan pang problemahin. Ngayon din ay ipapatawag ko na ang mag-o-organize ng bigla akong napatayo. Hindi ko na kailangan sigurong mag-isip pa. Totoong si Mami nga ang nagpaplanong magpakasal kami ni Allen. Sorry ma'am, but I will not get married and my decision is final. Kaagad ko na siyang tinalikuran at pinili kong magmukmok sa aking silid. 3 days passed. So what now? Nasaan na ang pinagmamalaki mong lalaki sa akin? Iniwan ka na rin? Puro lang siya satsat. Wala namang maipagmamayabang. At kung makakaasta, akalam kong sino. Isa lang naman pala siyang squatter's boy. Panunuya ni Allen sa aking harapan habang kami ay naghahanda na patungong Magdalene Island kung saan gaganapin ang aming photoshoot. And Skipper and Empress were supposed to be with us. Pero lumipas na ang kalahating oras ay hindi pa sila dumarating dito sa mansyon. And for 3 days, he didn't show himself to me, ni magparamdam ay wala. How did you say that? Kilala mo ba ang tunay niyang pagkatao o sadyang mapanghamak ka lang? Inis kong sagot sa kanya. Mabuti na lang talaga at ngayon pa lang ay lumabas na ang tunay niyang ugali. Ugaling basura. I'm just telling the truth. And I have proof. Sa tingin ko nga ay binibilog niya lang talaga ang ulo mo. Because the truth is that he and Empress have a relationship. He handed me an envelope. Ano to? Kahit ayokong maniwala ay kabaliktaran naman ang sinisigaw ng utak ko at ng nararamdaman ko. With my trembling hands, I slowly opened the envelope and took some pictures from inside. Kuha ito sa isang maliit na apartment at doon ay makikita ang pagpasok ni Empress at Skipper sa pinto habang sila ay magkaakbay. Sa iba pang kuha ng larawan ay makikita sa bintana ang tila paghiga ni Skipper habang sa kanyang ibabaw ay si Empress. This is bullshit. Chapter 34. Ma'am, narito na po si Sir Skipper at Miss Empress, said one of our maids. I immediately put the pictures back in the envelope and hid them inside my bag. Magandang umaga po. Masiglang pumasok dito sa loob si Empress while Skipper was behind her, staring at me intently. God knows how much I miss him, but because of these bullshit pictures I discovered, it was immediately replaced by anger. Bahagya akong sumulyap kay Allen na ngayon ay nakangisi na sa akin. Morning. Mapakla kong sagot kay Empress at saka nagpatiuna na akong maglakad palabas ng mansyon. Pansin ko naman ang pagtataka sa kanyang mukha. Nilampasan ko si Skipper na pansin kong kakaiba ang titig sa akin, but I ignored him. Hey, wait for me. Narinig ko ang pagsigaw ni Kuya Shield mula sa loob ng mansyon. Samantalang si Luis naman ay inabutan ko na prenteng nakaupo sa loob ng private plane. Si Mami maaga pa lang ay nagtungo na sa island samantalang si Daddy ay naiwan dito sa Manila dahil abala sa pakikipag-negotiate sa mga kapwa niya businessman kaya hindi daw siya makakasama sa isla. Handa na sana akong alalayan ni Allen sa pag-akyat pero dalawang kamay ang bigla na lang humawak sa aking bewang mula sa likuran at malakas akong binuhat. She's my fiancé. Matigas na sabi ni Allen kay Skipper. Nah, never. I could feel Skipper's voice being possessive. Hindi niya ako binitawan hanggang sa maiupo niya ako sa pilot seat sa kanan. I want to sit in the back. I said angrily to him. Don't start arguing with me. Mahina niyang sagot habang kinakabitan ako ng mga kung ano-ano sa aking katawan at ulo. Ba't parang ako pa ang masama dito? Gusto kong kalmutin ang kanyang mukha dahil sa sobrang inis. Pero walang lakas ang aking mga kamay upang gawin yon, lalo na at sobrang lapit niya sa akin. At nalalanghap ko ang napakabango niyang amoy. Huwag kang umasta na pag-aari mo ako at mapapasunod mo ako sa lahat ng gusto mo. Gigil kong sagot sa kanya. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa ay itinuon niya ang kanyang mga kamay sa armrest ng aking upuan at tumitig sa aking mga mata. Bahagya akong napasandal at napaiwas ng tingin. I'm not. Inalis niya ang ilang hibla ng aking buhok na nakaharang sa aking mga mata. You are my princess and I am your slave and servant. What? Sa sinabi niya ay bigla kong naalala ang nadiskubre kong katayuan niya sa buhay. I don't know if I can still feel sorry for him, but hell no, he's just freaking fooling me. But at the same time, I am your protector and your prince, so you will follow everything that is good for you. I will never believe you. You're a damn liar. His forehead furrowed at what I said, and I also saw the pain pass in his eyes. His face went blank, and then he stood up straight in front of me.
Tinalikuran niya ako at naupo sa katabi kong pilot seat. Agad akong nakonsensya sa aking sinabi. Damn. 45 minutes lang naman ang naging biyahe namin hanggang sa makarating kami sa Island Magdalene. According to Mommy, my grandparents named it Magdalene because it was meant to be boat for Mommy. At ipinasa ang pamamahala nito sa kanya noong siya ay tumuntong sa edad na 18 years old. When the plane landed, Allen immediately approached me and he removed my seatbelts while skipper turned off the car engine. Kaagad akong inalalayan ni Allen na makatayo and led me out of the plane as my eyes followed skipper removing his seatbelt but he didn't even look at me. May problema po ba, Miss Selena? Tanong sa akin ni Empress habang may alanganing ngiti sa kanyang mga labi. Nakita ko pa ang pagtanaw niya kay skipper na naiwan pa din sa plane habang si Luis at Kuya Shield ay nauna nang maglakad patungo sa villa. Wala. Walang emosyon ko ang sagot sa kanya. Let's go, honey. Umakbay sa akin si Allen at inakay ako sa paglalakad. Empress just nodded at me, pero hindi pa siya sumabay sa amin sa paglalakad. She will probably wait for skipper. Gusto kong umalis mula sa pagkakadikit sa akin ni Allen. I want to look back on whatever the two of them were doing behind our backs, pero mahigpit ang pagkakahawak ni Allen sa aking balikat. Go, walk straight, Selena. Don't bother yourself with bastard swindlers. Sa sinabing iyon ni Allen ay natigilan ako. Hindi ba at isa rin siya sa sinabi niyang iyon? Silang dalawa ni Luis? Get away from me. I could walk alone. Malakas ko siyang itinulak sa kanyang dibdib, kaya napabitaw siya sa akin. I even glanced at the two in the back who were walking quietly as they followed us. I even caught Skipper's blank eyes staring at me before I turned my back on them all. Selena! Narinig ko pa ang paghabol sa akin ni Allen but I ignored him. Sinungaling kayong lahat. Nagsama-sama kayo. I immediately went straight to my room and rested for an hour. Matapos ay kaagad akong nagpalit ng white hanging blouse at high-waist denim jeans. I only chose to wear flat slippers because I am more comfortable with this. Hinayaan ko na lang na nakalaylay ang aking abot hanggang bewang na buhok dahil malakas at malamig naman ang simoy ng hangin dito sa isla. I just grabbed a little powder on my cheek and lip tint on my lips before I finally went out to look for Mommy. Pero halos mapasigaw ako nang sa paglabas ko ay nabungaran ko doon si Skipper na prenteng nakasandal sa silid ng pinto. Fuck you, you freaked me out! Halos kapusin ako ng hangin dahil sa napakalakas na kabog ng aking dibdib. Pero sa halip na sumagot, ay lumibot ang kanyang paningin sa aking kabuuan. Nailang naman ako at napaiwas ng tingin. Selena naman, galit ka diba? Galit? You look even more beautiful in a simple way. Just like the simple way you've been. That I have loved you ever since. I blush at what he said. Ito na naman ako. My heart melts again when it comes to him. Chapter 35. Empty cubicle. I just ignored him and quickly passed him. Pero agad din akong napahinto nang hawakan niya ang aking kamay at hinila akong pabalik sa loob ng silid. Skipper, ano ba? Let me go. I tried to get out of his grip, but he immediately locked the door. He grabbed both of my arms and leaned me against the closed door. What's your problem? Halatang naguguluhan din siya sa inaasta ko. You, what's your fucking problem? Why are you doing this to me? Mas lalong kaguluhan ang bumalatay sa kanyang mga mata. Nagsalubong ang kanyang makakapal na kilay. I don't know what you are saying. Wow, natawa ako ng mapakla. Gusto mong ipaalala ko sa'yo lahat? I came back here to the Philippines quietly. Then you were the first person na sumalubong sa akin sa airport. Muli kang nang himasok sa buhay ko at kung ano-anong kababalaghan ang mga pinagsasasabi mo sa akin about those fucking around me. You said you love me, but you kept a lot of secrets from me. For the past 3 days, napilitan kang isama ako sa inaakala kong mansion mo just because of your sister. You denied me to your mother. Do you remember? You told me that you were just a sampid to that family, and then you left me confused and didn't show up for me for 3 days. And then, there's a lot of pictures of you and What pictures? Sumabay sa kanyang pagtatanong ang tunog ng doorbell sa pinto, pero nanatiling nakatitig sa aking mga mata si Skipper, at hindi pa rin ako binibitawan. Huminga ako ng malalim at kinalma ang aking sarili. You're just fooling me, Skipper. Mahina kong saad at nanatili naman siyang tahimik. I'm no longer the old Selena, like a puppy, chasing after you back then. Matagal ko nang tinanggap sa sarili ko na kailanman
ay hindi na ako magpapadala sa bugso ng damdamin ko. Isang pagkakamali mo lang sa akin. I'll forget you forever. Please, let me go. Ang lahat ng sinabi ko ay kabaliktaran ng isinisigaw ng puso ko. And I wish he wouldn't let me go. I still want to hear his explanations. Gusto kong sabihin niyang nagkakamali ako ng inaakala sa kanya. I want him to defend himself from my accusations against him. Pero nanghina na lang ang aking mga tuhod nang lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin, kasabay ng kanyang pagyuko. I bit my lips so hard and held back my tears, hanggang sa tuluyan na niya akong binitawan. I could do nothing but turn my back on him and leave the room with a broken heart. Skipper's POV. I just took a deep breath and searched her bag throughout the room. Earlier, I saw the brown envelope she quickly hid inside her bag, and I strongly suspect that the pictures she was referring to were there. Nakita ko itong nakapatong lang sa may paanan ng kama, kaya mabilis ko itong nilapitan at binuksan. The envelope is still here. I immediately opened it and pulled out the pictures from inside, and I just laughed and shook my head dahil sa itsura namin ni Empress na nakakapaloob sa mga larawan. Who idiot took them? Napakagaling naman. Bigyan ko kaya siya ng medalya. I immediately put the pictures back inside the envelope and tucked them inside my coat. Kaagad akong lumabas ng silid at ni-contact si Empress sa linya ng suot kong headset. Alam kong nagsisimula na siya sa una naming hakbang dito sa isla. Si Lina's POV. What happened? Where's your bodyguard na malupit? Salubong kaagad sa akin ni Kuya Shield habang ngingiti-ngiti at pasulyap-sulyap sa aking likuran. Dito ako dinala ni Allen sa Red Lantern private dining area after he picked me up outside my room. He even tried to enter my room dahil parang may narinig daw siyang kausap ko doon. Pero hindi ko na siya hinayaan pa at kaagad siyang hinila patungo dito. Don't start at me, Kuya. Where's Mom? Tanong ko habang umuupo sa silyang hinila ni Allen para sa akin. Si Luis naman ay nasa aking kaliwa at tahimik na kumakain. Nagkipit balikat lang si Kuya Shield habang nilalagyan niya ng pagkain ang plato ni Empress. I laughed sarcastically. What the fuck are you doing? Your word, saway sa akin ni Kuya Shield at tinignan pa ako ng matalim. Si Empress naman ay napatungo habang may namumulang mga pisngi. I rolled my eyes. Ano bang gusto ng babaeng ito? Matapos kay Skipper ay Kuya Shield naman? Ano to? Manunuhog ng dalawang matatabang isda? Excuse me po. Biglang tumayo si Empress. Where are you going? Kaagad naman itong pinigilan ni Kuya Shield sa braso. Gagamit lang po ng restroom. Nahihiya nitong sagot. Kunwari ka pa. Let her, Kuya. Drop the po. Napataas ang aking kilay sa sinabi ni Kuya Shield kay Empress. What the heck? Ganun agad kabilis? Kailan pa lang nagsisimula ang photoshoot at kapapasok niya lang sa trabaho sa amin Sige, babalik ako kaagad. Nagmamadali na siyang lumabas ng dining area. Kahit wag na, bulong ko sa aking sarili. I heard you. Muli akong tinapunan ng masamang tingin ni Kuya Shield. I rolled my eyes again. Huminga ako ng malalim at muling tumayo. I've lost my appetite. Good night. Si Lina. Allen tried to stop me but I didn't look back. I hurried out and followed Empress. I'm sure she'll meet Skipper. Pero paglabas ko ay nagpalingalinga ako sa paligid dahil hindi ko pa nakita si Empress. Ang bilis naman niya. I just decided to go to the restroom because she said she would go there. I walked a few more minutes before I reached the nearest restroom. Marami rin kasing pasikot-sikot bago makarating dito at nagtataka rin ako. There is a restroom inside the dining room. But why did she choose to go out? Kaya malakas ang hinala ko na magkikipagkita lang siya kay Skipper. Good evening, Miss Selena. Hello, ma'am. Ang ganda-ganda niyo po. Dumating na po pala kayo? Hi, pilit akong ngumiti sa ilang kababaihang naabutan ko dito sa loob ng restroom habang pasimple akong lumilinga sa paligid at hinahanap si Empress. I looked in the mirror and pretended to fix myself. Kinakausap pa rin ako ng ilan, pero hindi ko na sila napagtuunan pa ng pansin. Until it all came out. And I was the only one left here. Crap, where is that damn woman? I immediately went out of the restroom and almost trampled on annoyance dahil wala namang naging kwenta ang pagtambay ko sa banyong yon. I decided to go to the restroom located on the other side of the expensive restaurants here. Baka doon siya nagpunta. Nananadya talaga ang babaeng yan. Lagot talaga kayo sa akin.
Wait, Mom? I frowned when I saw Mommy enter the private restroom for the employees and owners of this resort. Mom! I called her pero mukhang hindi niya ako narinig. Nagtungo na lang din ako doon sa pagbabakas sakaling naroroon din si Empress. Pero pagpasok ko sa loob, ay kadiliman ang sumalubong sa akin. What the F, Mom? Kaagad kong ini-on ang switch ng ilaw sa gilid ng pinto. Lumiwanag ang paligid, pero walang kahit isang tao akong nakita dito. Mom? Inilibot ko ang aking paningin sa lahat ng cubicle. Ang 5 ay nakabukas ang pinto. Puwera sa isang nasa dulo ng kaliwang bahagi. Ma'am, are you there? Tanong ko hanggang nakaharap ako sa salamin at tinitignan kung maayos pa ang aking postura. Pero lumipas na ang ilang minuto ay wala pa ring sumasagot. Ma'am, you've got to be kidding me. Ewan ko ba kung ano ang sumapi sa akin at naisipan kong silipin ang ilalim ng nag-iisang nakasaradong cubicle sa dulo. What the hell? Walang tao? Kinilabutan ako at nangatal ang aking katawan sa takot. What the F? Sigurado akong pumasok dito si Mami. Kitang-kita ng 2 kong mata. Chapter 36. Dagli akong lumapit sa pinto ng cubicle and tried to open up. But I was stunned when I found out it was locked from the inside. Mom? Mommy! Ilang beses ko itong kinatok ng malakas pero walang sumagot mula sa loob. Napakatahimik at para bang ang totoo ay nag-iisa lang talaga ako ngayon sa loob ng restroom na ito. But I can't go wrong. The lights outside were so fucking bright, so I could see that Mommy had come in here. And I still remember the dress she was wearing since she left our mansion earlier. Papaanong wala siya dito? Even though I was nervous and scared, I lay down on the floor again and bravely peeked inside the cubicle. My eyes went around the whole cubicle, but there was really no one on there. And there was no sign of anyone using the toilet bowl. Ni walang basa o gapatak na tubig sa sahig o kahit sa labi ng toilet bowl ay wala. Mukhang hindi rin nagagalaw ang nakahang na tissue. May basurahan pero masyado itong mataas at hindi ko makita ang loob nito. Napilitan na akong tumayo pero napasigaw ako at halos mawalan ako ng ulirat nang bigla na lang sumulpot sa aking tabi si Allen. Fuck you, you're creeping me out. Sapo ko ang aking dibdib dahil sa paghahabol ng aking hininga. Ano bang ginagawa mo dyan? Who are you looking at there? Mamboboso ka na rin pala ngayon? Nakangisi niyang sabi. Damn you! Kung kaya ko lang siyang patayin sa mga titig ko, ay kanina pa sana siya bumulagta dyan. Nagmamadali akong maglakad palabas ng restroom. Oh, come on honey, do you want me to fuck you? Nagpanting ang tenga ko sa aking narinig. Kaagad akong napaharap sa kanya at binigyan siya ng malakas na sampal sa pisngi. Hindi ka lang pala baboy, bastos ka pa. Yeah, it makes no difference. But don't just leave me alone. Sabi ko habang dinuduro ang kanyang mukha. He couldn't answer and he just looked at me sharply. I immediately turned my back on him and went to my mommy's room. But I was just disappointed when it was locked. Good evening po, ma'am. Napalingon ako sa aking tabi nang biglang sumulpot ang isa sa mga trabahador na babae dito sa isla, base sa suot niyang uniform. Yes, malamig kong sagot. Pinasasabi po ni Ma'am Magdalene na magpapahinga na daw po siya. Napagod na po siya sa biyahe kanina at sa pakikipag-usap sa mga visitors na dumating kanina dito sa isla. Magalang niyang sabi habang bahagyang yumuyo ko sa aking harapan. Did you mean she is in her room right now? Yes po, ma'am. Bahagyang nanliit ang aking mga mata nang mapansin ko ang pag-ilap ng kanyang mga mata at hindi makatingin sa akin ng tuwid. Is that so? Bahagya lang siyang yumuko sa aking harapan. Alright, what's your name again? Cindy po. Cindy. Nice name, it suits you. You're beautiful, and you can be an actress. Why not try a workshop? You may even be better at acting. I made sure my words were meaningful and sarcastic. Kaagad siyang napatunghay sa akin at napatitig. Mukhang hindi niya kaagad nakuha ang ibig kong sabihin dahil mukhang nag-iisip pa siya. I just took a deep breath and immediately left her. But when I was a little farther away, I immediately hid in a wall and looked at her again at the place I had left her, sa tapat ng silid ni Mami. Nakita kong humugot siya ng phone sa kanyang bulsa at tila may tinawagan doon. Lumingon pa siya dito sa aking kinaroroonan, kaya kaagad akong napakubli. Mabuti na lang at hindi ka anong maliwanag dito sa aking kinaroroonan.